Paano bigyan ng kabalisaan ang isang lalaki? Yo. Nakaranas ka na ba na mabalisa sa'yo yung isang lalaki? Or nakagawa ka na ba ng isang gawain para mabalisa din talaga sa'yo yung isang lalaki? Yes, dahil kung hindi pa utol, nasa video po na ito yung kasagutan kung paano mabigyan ng kabalisaan yung isang lalaki. No? Speaking of kabalisaan or mababalisa, no, mapapraning, yung tipong hindi mapapakali kakaisip tungkol sa'yo. Mababalisa siya, no, yung parang magpapanik, no, na parang magdududa or kung ano-ano pa dyan yung pumapasok sa kanyang isipan. So kung hindi mo pa talaga naranasan ito utol, maaari na hindi mo nagagawa yung bagay na ito. So nandito lang po sa video na ito yung kasagutan. So diretsahang sagot, ano nga ba yung dapat nating gagawin para mabigyan ng kabalisaan? Kapag pinag-uusapan yung balisa or kabalisaan ay ito po'y nagtutukoy ng iyong presensya. Yes. Ito try to imagine na paano mababalisa yung isang tao kung yung presensya mo ay always available naman para sa kanya. So paano siya mababalisa? Diba? So mirroring method. Kung baliktarin din natin na kung ikaw minsan ay nababalisa sa partner mo, no? Isipin natin na kung bakit ka nababalisa. Dahil kulang yung presensya na binibigay niya sa'yo. Yeah. So yun po, no, yung kasagutan. Yun po ang dapat nating gagawin. Yun po ang kailangan nating tanggalin. Yung presensya mo utol. No, kung hindi mo kasi nagagawa, gusto mo nga siyang mabalisa pero hindi mo naman nagagawa in proper, na para mabalisa talaga yung isang tao, ay hindi mo yan mapapabalisa sa'yo. Yes. Yung tipong makikurious siya, mapapaisip siya kung ano na yung ganap sa buhay mo, kung ano yung mga ginagawa mo, kung ano na yung mga kinikilos mo o ginagawa mo sa buhay mo sa ngayon. Yeah, hindi talaga siya mababalisa or hindi siya makikurious kung palagi ka namang nag-feed, no, ng kaganapan mo or ng mga ganap sa buhay mo. So, lalong-lalo na kapag panay ka update sa social media mo, panay ka my day stories, and panay ka rin paparamdam sa kanya na kahit hindi naman siya nagpaparamdam sa'yo or kahit hindi ka naman kinikibo. Di ba? So, ikaw lang ngayon yung mas lalong mababalisa. Kasi nga, hindi siya nagre-response. Kuya Kiko, ano ba to? Ano ba yung dapat kong gagawin? No, kanina pa ako message sa kanya. And kahapon, simula kahapon, hindi na talaga siya nagpaparamdam. Kasi nga, nag-away kami, ganito, ganyan. Natatakot ka na baka hindi na talaga siya magpaparamdam. Tama? Natatakot ka na baka tutuluyan ka na ng lalaking ito. Di ba? So ito ngayon utol, no? Para mabalisa din talaga yung partner mo na lalaki, subukan mo po na tanggalin mo talaga yung presensya mo. All the way. Lahat-lahat. No? Kumbaga pa, huwag rin natin siyang kibuin. Huwag kang panay update. Lalong-lalo na talaga sa LDR. No, na kung magkalayo kayo, matitiyak ko sa iyo utol, mababalisa talaga yung partner mo or mapapraning. Kapag hindi ka na rin nagpaparamdam sa kanya. Kapag wala kang binibigay na information. Kapag wala kang kinakalat din na balita about sa'yo. Yung tipong parang naglaho ka muna sa mundong ito. Nag-radio silence ka. Yes? Hindi ka nag-e-exist. No, wala ka munang update sa social media mo, wala kang pinopost, at saka wala ka ring mga messages sa kanya na hindi ka na talaga nagme-message or nagchat-chat man. Hindi ka na talaga nagpaparamdam. Yeah. So yun po yun, no? Na kung ikaw man ay nababalisa sa ngayon, dahil yun po ang ginagawa ng partner mo. So mirror lang natin ito utol, na yun din ang gagawin natin sa taong gusto mong mapapabalisa, mapapraning, kakaisip about sa'yo. Yun po ang sikreto dyan. And kahit alam nyo pa sa ngayon, kung hindi mo naman nagagawa, no? Ngayon, alam mo na kasi nanonood ka dyan eh. So, but kung hindi mo naman gagawin or takot ka na gawin, wala. Hindi mo makakamit na mababalisa yung partner mo.
Ang tanging sikreto po utol ay yung tapang. Na wala kang takot na kahit hindi man siya magparamdam, sige, basta gawin ko yung no contact. Ayoko magparamdam muna sa kanya. Gusto ko siyang mabigyan ng kabalisaan. Gusto ko siyang mapraning kakaisip about sa akin. Yes, tanggalin mo yung presensya mo. So yun lang po yun. So kung ikaw mismo ay may takot na mawala siya, na baka tuluyan siyang mawala, wala. Hindi mo talaga makakamit na mapapabalisa yung isang lalaki. And guess what, no? Na kung mararamdaman lalo ito ng partner mo na may takot kang mawala siya, and parang yung tipong mga sinasabi mo pa sa kanya palagi, no? Na babe, wag mo kong iiwan ha, kasi hindi ako mabubuhay kapag mawala ka. May takot ako na mawala ka, so please sana wag mo kong iiwan. So kung ganito ka palagi sa partner mo utol, isa lang po ang tatatak sa isipan nito. Pwede ko na palang magawa ang lahat ng gusto ko. Kasi kahit lolokohin ko yung taong ito, siya pa mismo ang may takot na mawala ako. Yes! Diba? Ganun ang nangyayari kasi kagaya ngayon. Niloloko ka pero may takot ka pa rin mawala siya. Wala Kiko, ayaw ko siyang mapunta doon. Biruin mo, isang maluloko tapos natatakot kang mawala ito sa'yo? My God. Yung malulokong tao? No? Kumbaga pa parang nag-aalaga ka lang ng ahas dito. That's why, be careful sa kung ano yung taong inaalagaan mo. Kung anong tao yung kinikip mo. Kaya ka nahihirapan. Dahil hindi mo malang tinitignan kung anong klase na karakteristik na meron sa taong inaalagaan or kinikip mo ulit. Yes. So mag-isip ng maayos utol. So dapat, takpan mo muna ang iyong puso and isipan ng pagganahin. Kailangan talaga is maglalaban yung isipan at saka isipan mo. Isipan niya at saka isipan mo dito. Yeah, kasi pagdating sa taong hindi ka naman kinikibo or binabaliwala ka, hindi po puso ang gumagana dyan, kundi isipan niya. So ngayon kung puro ka puso and puso ang ipinalalaban mo sa taong ginagamit niya ang kanyang isipan, sino ang talo? Ikaw. Yes, matatalo ka talaga. Kasi hindi naman nag-iisip yung puso eh. So ngayon alam mo na siguro kung ano ang dapat mong gamitin para may panlaban ka sa taong ito. Kung isipan ang ginagamit niya, isipan din dapat ang gagamitin mo. Yeah, I know na matalino kayo utol. Kaso, sinasadya nyo na magpapakabobo, magpapakabulag, no? Magpapakaasong ulul dahil lang sa taong mahal ninyo. Dahil sa pagmamahal, di ba? Kung titignan natin is nagiging bobo yung isang tao. So gusto mo ba yun? Para lang sa pagmamahal? Kinakawawa mo yung sarili mo utol? So dito natin malalaman kung paano mo rin pinapahalagahan ang iyong sarili. No? Kung binabaliwala ka, kung ina-echopera ka ng partner mo, dito natin malalaman. Kasi kung mag-i-stay ka pa din, yes, ibig sabihin yung value mo or yung halaga mo sa iyong sarili. Ganito lang kaliit. Pero kung alam mong binabaliwala ka, no, pinapahiwatig mo na, uy, hindi pwede sa akin to. Hindi ko deserve yung ginaganito. Yes, dito ko makikita na malaki yung halaga mo sa iyong sarili. Malaki yung value, alam mo yung value mo, and nire-respeto mo ang iyong sarili. Okay? So sana'y naunawaan utol. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para